Now, what happens if the government wins the property? Now posibleng mangyari na walang nagpapakita doon sa auction or yung kung may nagpapakita man pero yung kanilang bidding ay mababa doon sa tax debt. So, ngayon, ang BIR, pag ganoon ang mangyari, in case of this trend, yung mga personal property yung in-auction, yung BIR ay pwede niyang bilhin yung personal property and represented by the commissioner. Tapos maybe later saka na lang i-resell to recover kung ano yung nabayad nila. Ngayon, we have no guidelines kung magkano yung purchase price kung yung commissioner ang magbabayad. Pagdating naman kung ang real property ang involved, kung ganun din yung kaso na mas mababa yung nagbibid or walang nagbibid, ang gagawin ay i-forfeit yung real property under auction in favor of the government. Now, ngayon, the forfeiture would be gagawin is i-transfer agad dun sa gobyerno. So, parang bayad na yung tax na yan kung ano man yun. But, again, still the taxpayer, nandun pa rin sa kanya yung possession ng real property hanggang sa 1 taon bago magiging final na yung transfer. Ibig sabihin, mayroon pa rin siyang karapatan na i-redeem yung real property na na-forfeit in favor of the government. So, yun nga, again, kailangan mangyari ang redemption sa 1 taon. Otherwise, magiging absolute na yung forfeiture. So, yun yung na-discuss natin. Una is about yun sa summary proceedings lahat kung paano yung BIR ay maniningil ng tax. Ang ikalawang bahagi ng paniningil is yung judicial proceedings. Take note, wala tayong more details pagdating dito kasi this is more about law kasi judiciary na siya na level. We have more only info when it comes hanggang sa administrative level. So, ganito lang yung mapag-alaman natin. Una, kung yung action na yan ay civil action, ang pag-institute ay pwede siya doon sa RTC or sa municipal trial court. Again, regional trial court or municipal trial court to collect taxes after the assessment. So, kung mababa yung tax, I don't have the threshold doon sa municipality. Kung mas mataas, doon sa regional. Pag criminal action naman, a direct mode of collection, ang judgment imposes penalty orders, payment, acquittal does not distinguish civil liability to pay. So, ganun din, pwede din yan sa RTC or MTC, pero sa pagkakataong ito is about the criminal. Mayroon kasing mga civil actions that with criminal na mga liability. So, kung napatawad siya sa criminal liability, hindi ibig sabihin na napatawad na din yung civil liability.